Breaking news, mawawala na ng kuryente at gas. Naku po. Pero wala daw krisis, mga kababayan. Alam mo yung pakiramdam na parang unti-unti nang pinapatay ang ilaw, hindi lang sa bahay mo, kundi sa buong bansa, pero wala pang krisis. May balita na posibleng mawala ng kuryente, tapos gasolina pa, pataas ng pataas. Pero ang gobyerno parang walang direksyon. O mas masaklap pa, parang hindi nila alam ang ginagawa nila. Grabe. Habang tayo pinagtitipid, di ba? Sila naman, party ng party. Sila nagkakanya-kanya ng pahayag, hindi man lang mag-GC. May nagsasabing walang oil crisis, pero sa realidad, merong executive order na emergency power. Pero walang oil crisis, ha? Doon lang sa Middle East yun. Ikaw na mismo nakakaramdam sa bulsa mo. At hindi lang yan. Pag-uusapan din natin dito yung mga TNBS driver na pinangakuan ng ayuda pero nga. Ika nga. Yung mga senador na uminit ang ulo sa hearing, nako, pag-usapan natin yan, nako, mukhang magsasabunutan na kanina, wala lang yung sekretary. At ang tanong na hindi pa rin nawawala, eto, talaga bang absuelto na si Romualdez? Kasi yan ang pinalalabas ng kanilang tuta dyan sa kamera. Kung gusto mo maintindihan kung ano talaga nangyayari, hindi yung paikot-ikot na press release, kasi yung press release, puro bayad dyan, mga kababayan. Bayad dyan. Alam mo naman, bayaran na media. Manood ka hanggang dulo dahil sa vlog na to, hindi ko babasahin ang script nila. Babaklasin natin ang katotohanan, iisa-isain natin, talagang hihimayin natin. Oh, di ba? Ang mga issue para mas maintindihan po natin, mga kababayan. Okay? Kasi alam mo, matindi na talaga 'to nangyayari. Ito, kapansin-pansin ito, ha. Wala nang traffic. Yun lang pala ang magsosolve sa traffic, taas ng gasolina. Pero kahit ba sabihin nating nakakatuwa dahil wala ng traffic, nakakalungkot pa rin yan. Kasi hirap na hirap yung mga kababayan natin mag-commute ngayon. Tapos, yung sinasabi nilang walang fair hike, walang ganyan, walang pagtaas-taas ng presyo, hindi po totoo yan. Nagkakanya-kanya na po ang ating mga public transportation ng pagtaas ng presyo. Oh, di ba? Tama ako, mga kababayan? I-comment nyo dyan. O, yung mga tricycle sa inyo, di ba, nagtaasa na. Yung mga jeep sa inyo, nagtaasa na kahit wala pang abiso ng gobyerno. Alam nyo kung bakit? Mahina kasi nilalang yung gobyerno. Walang kamay na bakal, kaya hindi na sinusunod. Alam mo kung bakit din? Kasi hindi naman kasunod-sunod. Walang respect, ika nga. You need respect eh. Kailangan mo ng respeto para sumunod. It's not just salita o paandar, kesyo nagmamagaling, kesyo may mga sinasabi. Wala nang respeto. Gusto nyo malaman kung paano ka walang respeto ng mga Pilipino dito kay Marcos? Gusto nyo? O ito, sample lang ho ito ha. Sample lang na wala nang respeto, wala nang nabibilib, wala nang gumagalang dito sa presidente natin. Kaya dapat talaga mag-resign na itong animal na to eh. Wala ka ng moral ascendancy. Puro moral descendancy ka na lang. Wala ka na. As in, hindi ka nire-respeto ng mga Pilipino. Ito, panoorin ninyo to, ha? Kita niya yan? Mga pinauwi. Oh. Kakamay dapat si Marcos, walang kumakamay sa kanya, kaya pumalakpak na lang siya. Tingnan ninyo, oh. Oh. Tingnan niyo yung kamay niya. Oh. Nagtaas siya ng kamay. Oh. Oh. Parang kakamay na siya, pero walang kumakamay, kaya pumalakpak na lang yung animal eh. Oh. Dinaan-daanan siya, parang walang presidente sa gilid. Tumalikod na lang siya. Sabi niya, tangina, napapaya ako dito. Talikod na lang ako. Oh, ayan no. Kita nyo? Oh, alam nyo kung bakit, mga kababayan? OFW to ah. Ito yung mga supposedly
pagdating sa politika, pagdating sa paghanga sa mga government official, mataas ang ano nila. Kasi doon sa kanilang mga bansang kinatutuluyan, ang mga politiko hindi nakikita. Yung mga hari-hari diyan hindi nakikita. Dito, minsan pag nakita mo, hahanga ka, kaya tingnan mo, pag si VP Sara Duterte ang nakikita nila, grabe hiyawan. Grabe yung mga tao para nakakita ng Korean pop star. Totoo, di ba? Pag si VP Sara Duterte, lalo na nung panahon ni Pangulong Duterte. Baka sabihin ng iba dyan, presidente yan, siyempre hindi sila kakamay, hindi sila kakaway, hindi sila yayakap. No. Nung panahon ni Pangulong Duterte, witness kami dyan, witness ako dyan. Kasi nakasama rin ako sa ilang mga sa sarili kong kapasidad, hindi ho sa gobernong paggasto, sa sarili kong kapasidad. Di ba, alam nyo naman, mahilig po ako magbakasyon eh. Minsan sinasabay ko sa state visit ni Pangulong Duterte. Siyempre, nakakapasok na lang tayo doon kasi nasa opisina din tayo ni Mocha Uson. Pero hindi tayo kasama sa entourage niya na binabayaran ng gobyerno. Sa atin lang yun, sarili lang natin. Pero nakikita ko, yung mga tao, bawal pumunta doon sa hotel ni Pangulong Duterte pero naka-standby sila. Pinaalis na sila ng mga pulis ng bansa na yon pero hindi sila umaalis. Sa sobrang, kasi siyempre may protocol. Remember, presidente yan ng ibang bansa. So you have to protect that person or else pag may nangyari dyan, ang masisi dyan yung presidente ng bansang dinalawan ni Pangulong Duterte. Kaya ang higpit to, lalo na sa Japan. Pero grabe ho. Nagbantay ho yung mga tao doon. Nung pagdating ni Pangulong Duterte, grabe yung mga tao, talaga naghiyawan, naglapitan. Wala na magawa eh. Si Pangulong Duterte, todo naman ang kamay, todo pa picture. Pero ito, tingnan ninyo, ano ito? Sige, ano nga ho ito? Kayo na humusga. Hindi na ako. Kayo na humusga. Ano nangyayari dyan? Tingnan nyo. Ni isang OFW walang kumamay. Buti nga walang sumampal sa iyo eh. Wag na ganon. Wag naman ganon mga kababayan. Wag naman natin bastusin ng harap-harapan ha. Wag nyo naman duraan. Wag nyo naman siyang ibu o ganunin ng... Wag nyo gaganunin ha. Pero pag ginanon nyo, pengi akong video, ha? Hindi, pero huwag nyo gagawin yun. Hindi tama yun. Wala sa kultura natin na binabastos ang presidente. Unless sobrang sama katulad nito. Hindi. Huwag nyo gagawin. Ako, I do not encourage disrespect to the president, ha? Kahit pa paano, presidente pa rin nga natin, eh. Kahit ayaw natin. Kaya lang ako, nagwo-worry nga ako, eh. Pag hindi napigilan ng mga OFW. Naibu, sumigaw ng Duterte dyan. Naku, maniwala kayo sa akin. Buti na lang. Ngayon na sinasabi ko. Kaya tuloy, kasi, alam mo, ang gulo-gulo kasi ng gobyerno ngayon. Sa totoo lang, hindi nga sila magkasundo-sundo kung may oil crisis o wala. Nababalitaan natin kaliwat kanan na magkakaroon daw ng krisis sa kuryente. Hindi na daw sapat yung oil na dumarating sa atin. Alam mo kung bakit? Totoo ito napanood ko sa isang news. Sa international. Nagkakagulo daw kasi sila. Di ba? Nagbanta itong Amerika. Sabi ng Amerika, pasasabugin namin to. Sabi naman ng Iran, sige lang, subukan ninyo. At yari yung mga power plant ninyo, ganyan-ganyan. So, para siya, nagtatrash talk na silang pareho. Para lang sa natin, maintindihan natin ng pangmasa, ikikwento ko. Nagbabatatan na sila. Tapos nagbigay pa ng ultimatum si Trump na hindi naman pala niya kayang panindigan. So, nag-ultimatum siya, papapapak. Sabi niya, in 48 hours, yayari namin kayo. Ganun. Umabot na yung 48 hours. Ang sabi, binawi na lang niya. Nagkausap na kami ng Iran at nagkakasundo na kami at may pag-uusapan kami. Alam mo ginawa ng Iran? Ito, panoorin nyo to sa news. Hindi ko lang nailagay dito. Panoorin nyo sa news. Ang sabi ng Iran, walang ganong usapan. Hindi tayo nag-uusap.
Grabe nagulat ako doon. Mismo yung kanilang hindi tayo nag-uusap, walang usapang ganun. Tapos ang matindi pa nito, pinayagan ng Iran na dumaan yung ibang bansa na hindi sila iniistorbo, hindi sila ginugulo. Kaya sige lang, daan lang kayo. Pero lahat ng kaalyado ng Amerika, hindi pa dadaanin. Ang lupit. Kaya nga ang tanong nung international news na yun, ano kaya ang mangyayari sa Pilipinas dahil kaalyado natin ng Amerika? Tutang-tuta tayo ng Amerika. Kasalanan to ni Tariela Tariela kasi masyado kang sip-sip sa Amerika Nakuha mo na ba yung yung gantimpala mo sa pagiging sip-sip mo sa Amerika? Hindi ako, nagtatanong lang ako, meron ka bang gantimpala sa kasip-sipan mo sa Amerika? Baka naman ang kapalit yan. Baka, tatanong lang ito, wala akong halong malisya. Nagtatanong lang, baka ang kapalit niya US citizenship. Kasi meron siyang sinabi na pag nanalo daw si BP Sara Duterte bilang presidente, huhubarin niya na yung uniforme niya. Ang tagal naman. Ngayon na. Wala namang may gusto sa uniforme mo. Hubarin mo, itapon mo na yan. Sunugin mo na. Ang sangsang na niyan, sigurado ko. Itapon mo na yan. Walang may interes sa'yo dyan. Di ba? Ang dami mong pagbabantang ganyan para kang hindi profesional. Profesional na army ba ito? Sorry, hindi pala army. Profesional ba na komodor itong animal na to? Hindi ganyan kasi umasta ang isang Una-una, hindi ka dapat pumapasok sa politika. Hindi mo dapat yan. Di ba dapat hindi kayo political? Kayong mga opisyal ng ating kasundaluhan. Kasi nasa Navy ka Hindi ka dapat nakikisawsaw sa politika. Pero yung pahayag mo niyan, napaka-political niyan. Di ba? Apaka-ano mo Ang dami mong hanas kung ako sa'yo ngayon ka na kumalas. Ang dami mong mananalo naman na si BP Sara Duterte. For sure yan. Baka nga hindi na tumagal yung amo mo Dahil hirap na siyang i-handle ang ating bansa. Baka mag-resign na yan. Pag nag-resign na yan, agad-agad umalis ka na rin Ikaw ang unang-unang aantayin kong mag-resign pag alis ni Marcos. Ito talaga, babantayan ko to. Ikaw ang unang-unang lumayas dyan. Pagka-declare na panalo ni BP Sara Duterte, una ka nang lumayas dyan sa posisyon mo. Huwag ka na magpaalam. Walang interes sa magpaalam ka. Lumayas ka na. Alis na. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot.
walang